Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. Pumulapan, kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin na iyong January 2026. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Scorpio. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barahang kapalaran ng tao, kayo pa rin makapag-desisyon nito. Gawin yung guide yung mga warning sign na pwedeng lumabas para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga bagay na kailangan nyo maiwasan, change of decision, o maging aware kayo. Scorpio in January 2026. Okay. May baboy ka, oh. Scorpio. Okay, a journey either physical or a mental. Ibig sabihin is marami gumugulo sa isipan mo, no? Kahit natahan dito ka, nagiging makipot ang daan mo or kahit tumataha ka ng mga bagong daanan, ng bagong road sa sarili mo. Kumbaga, may mga bigat o may mga inaalala ka o mga iniisip, no? Maraming iniisip sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And syempre, meron pa rin ako nakita dito na a period of prosperity and abundance. Pwedeng ito is ginawa mo itong December, pwedeng January is marireceive mo ito. So iba naman sa inyo is nahado sa sitwasyon na kailangan mong i-hard work yung prosperity and abundance mo para maging okay at maging successful to by this January ha. Ito. Kasi wala siyang laman, di ba? Kailangan ng hard work, no? Pwede iba sa inyo is may mga business kayo na related to a food. Pwedeng kung ano man yan, related to a food or kung may mga pagluluto-luto. Pwede iba sa inyo, no? Yan ang nakikita ko sa inyo. And syempre, parang ang hirap ng energy mo, no? Kasi dito yung you feel something is lacking in your life. Perhaps love, money, and gold. Nandun ka talaga sa sitwasyon na feeling sad, feeling lonely, feeling drained, feeling ito rin siya parang ang magulo no? As in, Yan, pwedeng sa love, money, or goal. Pwede may mga goal ka na maraming dapat asikasuhin o gawin o need to progress. Mga ganon. Sa nakikita ko sa iba sa inyo, kung naman dito rin si September, sabihin, maraming iniisip, may mga bagay-bagay. September kasi siguro September is malapit sa'yo. Birthday niya is September or this is 9 siya, di ba? O 9 days, 9 weeks, 9 months, pwedeng ganun. Yan. Or nangyari na or mangyayari pa lang. Pwede may mga gulo o maraming iisipin na bagay actually, dito. Yan. Pwede rin dito na may mga makakasalumuha ka na iba't ibang tao, yung ugali. Kumbaga siguro iba dito kung titingnan mo dito, parang hindi sila tuwid, pwedeng batikusin ka nila kasi andito rin si iba, o kaya may mga sasabihin silang hindi maganda, o kaya meron kang mga bagay na pwedeng ma-disorganize ka. Kaya ingat ka na lang, no? Spiritual love. Nandito yung sitwasyon na maaring this January, pwedeng may mga bagay ka na iintindihin mo na lang, maiintindihan mo na lang, mga ganyan. And also, nandito yung magkakaroon ka ng, siguro, you give your love, your purity love sa isang tao, sa buhay mo. Pwedeng sa pamilya mo, sa anak mo, sa kapatid mo, kung sino man yan, sa karelasyon mo, pwedeng gano'n, or makaka-receive ka, no? Dito, beware of a greed, nag-ingat ka, no? Dito sa may mga tao na pwedeng magiging sakim at makasarili lang. Sarili lang nila iniisip nila. Pwede nga dito yung sitwasyon na iintindihan mo na lang sila. Kumbaga na, hindi yung pagiging maturity mo, no, when it comes sa mga tao na yon or sa tao na yon. And sa iba naman sa inyo, pagdating naman sa pera or sa mga prosperity or ano man yan, is mas maiintindihan mo na ngayon na kailangan mo pala pahalagahan
yung wealth mo o yung prosperity o yung kasaganaan ng life, no? Siguro, or need na, no, sa iba sa inyo. Ay, ang pangit. Two faces friend. Mag-ingat ka, no? Puro hayop. Meron ka bang baboy, pusa? Yan. May mga tao or may tao na kapag kaharap mo is okay, no? Kumaga, parang mabait sila. Pero pag nasa talikod nila, yun pala, poker face sila. Ingat ka na lang. No? Alam ko naman na alam mo. Kaya maaring ito isa lang o kaya is dalawa man sila, tatlo man sila, ganyan. Yun. Alam mo yung mga tao na to, ito yung hihigupin nila yung lakas mo dito. Ingat ka na lang. Sana hindi ikaw to. Kung sino man to, pwedeng karelasyon mo yan. Kung sino yan. Ay, may bat din. Maluga. Taker, enemies are working against you. Ibig sabihin, may tao suspect Diba? Hmm. Ibig sabihin, may tao dito na talagang may masamang balak sa'yo. May enemies ka. Ingat ka. Kasi dito, may pagmamatsyag. Kung di may pakpak siya, diba? Ibig sabihin, nagmamatsyag yan. Diba? Parang inaalam niya lahat ng meron ka or inaalam niya either idea or as in parang as in naggagawa siya ng strategy or something dark thoughts sa'yo sa nakita ko dito kasi hindi siya maganda energy. Ingat ka na lang kaya baka magkakaroon ka ng mga kaaway o hindi pagkakasunduan sa isang tao. Pero kung magkakaroon ng ganito, be matured dito maging matured ka. Maturity is needed. Huwag kang patolera. Pag-isipan mo rin mga bagay-bagay. Ay, ang pangit ng card mo. Ingat ka rin sa iba sa inyo, handito yung kasandiaring business. Yan, may mga pagmamatsyag talaga ako nakikita sa iyo. May mga tao or may tao hoping hindi ikaw ito is they acting strategically. Kaya ingat ka. Medyo baka hindi mo mapansin na meron pala siyang nagkakaroon siya ng strategy dun sa bagay pagdating sa'yo. And then ikaw baka bigla kang mag-grab doon. Ingat ka pa rin. No? And syempre dito, ingat ka sa pera mo, sa business mo. Kasi syempre, pwede may mga pangliling lang o mangliling lang sa'yo. Yeah, may mga dishonest person dito. Oh. Ang dami. New birth or new business opportunities. Sabi niya, magkakaroon kayo ng mga new idea. Ganyan. Magkakaroon kayo ng mga new idea na gusto nyo gawin o gusto nyo aksyonan. Pwedeng ito isolated kung may business ka o kaya sa trabaho mo. Kung sa trabaho mo, mag-ingat ka kasi maraming nasa paligid mo na hindi totoo. Pagdating naman dito sa spiritual life, saka si Stork, ito yung sinasabi na this is time to revert. Ibig sabihin, may mga bagay ka na kailangan mong baguhin sa sarili mo. Kung saang aspeto ng buhay mo yan na kailangang i-revert or kailangang i-progress, no? Kung saan man yan. Yan ang sinasabi dito. Mag-ingat ka. Or dito yung sa iba dito is siguro may mga paghahanda. Yan kasi siya ng buka, di ba? Parang may mga paghahanda na sitwasyon. Siguro meron kang idea na, halimbawa may business ka. Dati wala kang tindang ganito. Halimbawa lang maglalagay ka na ng ganito o kaya magba-buy one take one ka. Pwedeng ganun kung anumang sitwasyon yan na parang naghahanda ka na gusto mong gawin. And then also baka may mga new business opportunity ka na nagagawin. Bukod sa meron ka na trabaho, mag-iisip ka pa ng something na pagkakapirahan mo. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. O sa aspeto ng buhay mo. Pero mag-ingat ka. Maging matalino ka. Tingnan natin ang iyong energy. Scorpio energy. Kung titingnan ko dito, ito, tsaka ito, nahandun ka sa sitwasyon na makakapag-isip ka ng pagkalito. No? May mga bagay na pwedeng malilito ka o magdadalawang isip ka. This January. Your energy. Yan. Ano yun? 2, Chariot. Okay. Energy mo. Energy mo dito sa January, ang nakikita ko sa iyo is meron ka mga bagay na iisipin. No?
siguro nahandoon yung choices or mga decision making to make sa nakikita ko dito. Maaaring magkakaroon ka ng mga pag-iisipan ng mga bagong plano, magkakaroon ka ng mga bagong strategy or mga bagong pananaw sa kinabukasan mo. No? Siguro handun ka sa point na iisipin mo kung ano yung movement na gagawin mo this January. Okay. May mga either sa iba sa inyo, imo-moving forward mo na ito. O kaya halimbawa may mga lakad ka, may mga lalakarin o aayusin ka ng mga bagay-bagay. O kaya may tao na gusto mo kausapin or gusto mong kung ano man yan, gusto mo connect is pwedeng pag-iisipan mo yon. Paano mo ka magko-connect, paano ko sasabihin, paano gagawin ko. Or maybe iba sa inyo or you're waiting for something, pwedeng ganun. Maaaring may mga hinihintay kayo na bagay-bagay or sino man siya or ano man siya. Yun ang nakikita ko sa ito. Yun. Ang nakikita ko kasi dito is magkakaroon ka or mahaharap ka sa isang difficult decision sa buhay mo. Para magkakaroon ka ng ganun. May mga bagay ka na siguro titimbangin mo. O kaya kasi andito rin si Lily. Siguro nandun din may mga bagay na mabibiingkot ka in a middle situation. Pwedeng may mga ganun sa iba sa inyo. O kaya kung ano man yan na mapapasok mo, mag-ingat ka na lang, no? Sa mga movement or actions mo by this January. So, nakikita ko dito. Tingnan natin. Parating. Scorpio parating. January 2026. May mga travel yung iba, no? Malayo man o malapit yan. By January, siguro may mga aasikaso na lalakarin na kayo. Maari may mga bagay na pagpapasyahan also. And fufukusan. Tulad ng sabi ko kanina. Mayroon ka ditong pinag-iisipan na parang nahadon ka sa point na bibigyan ko ba ng effort ito? Bibigyan ko ba ng action ito? Bibigyan ko ba ng kumbaga pag-aaksayahan ko ba siya ng energy? Pag-aaksayahan ko ba siya ng hard work ko? Parang nahadon ka sa point. May mga ganong pag-iisip ako na nakikita sa iyo. Parating. Ayun. Patay tayo dyan. Naglabasan, no? I-reverse mo yan, ha? Huwag kang maging patient ka na lang. Pag-isipan mo maigi. You need to use your mind and intellect when making a decision. If you want to crossroad. Kung may mga gusto kang sabihin, magpakatotoo ka, sabihin mo. Diba? Harapin mo yung takot mo. Painful man ito or hindi. Kailangan harapin mo na yung takot mo. Parating. The Ten of Swords. The Ten of Cups. Okay. Parating sa'yo. 10, no? Actually, this is the completion. No? Ang nakikita ko sa iyo, ibig sabihin, by this January, merong isang sitwasyon na makukompleto mo na. Yun. Hindi man siya ganun ka-complete, pero may mga fortunate outcome. Pwedeng ginawa mo na yun by this December, and then makukomplete mo siya or marireceive mo siya by this January. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. And then also, parating sa iyo, mag-ingat ka na lang kasi dito sa sitwasyon mo, mga tao or may tao, ako na nakikita, na unfaithful. May taong liar, may tao na hindi siya totally hindi kanya gusto. Sabi mo, hindi ko rin siya gusto, ate. Hayaan mo na. Ganun talaga ang life. Kaya gawin yung lakas yung mga tao na yun, no? Na yung mga tao na either binabackstab ka nila, yung iniisipan ka nila ng masama, kasi may taong ganun, nag-iisip sa'yo ng masama, mga taong, bullying, ayan. Gawin mo silang lakas at mag-reverse ka sa sarili mo na ipakita mo na, huwag kang pumatol. Kumbaga, ipakita mo na
Dahil sa pagbabatikos nilang gano'n, iangat mo yung sarili mo. Yun ang better. Tapos pag nakita nila, naku, tingnan mo, 'di ba, makikita nila, "Oh, hello, andito na ako sa taas." Gano'n ka lang, kaway-kaway ka lang sa kanila, gano'n lang. Huwag ka na lang patolera, 'no, 'yan. And then also is, yun nga, ang sabi ko dito is may tao na nag-iisip or mga tao na nag-iisip ng kabiguan pagdating sa'yo. Or maybe andun ka sa point na iniisip mo yung kabiguan ng mga bagay-bagay, 'no. Maybe there's a painful situation na puwedeng maganap kasi hindi rin maganda yung umpisa ng card mo. And then also dito, ang parating sa'yo, maaring meron ditong ka-family member na kakausap sa'yo. Puwedeng itong ikaw ito or siya ito sa'yo. Itong tao na 'to maaring may sakit. Puwedeng magkakaroon kayo ng mga conversation when it comes to a health issue o kaya hihingi siya ng tulong or gusto mo siyang tulungan or may tao dito na kakausapin ka niya about related to your family or to a health issue. Kasi may tao na low energy. Ibig sabihin, puwedeng may sakit 'yun or puwedeng ikaw rin ito, 'no? Puwedeng may mga pag-uusapan kayo related to a health issue, ganyan. And also parating sa'yo is, may pagma-manipulate, 'no? Kasi andito rin si Sword, eh, may mga pagma-manipulate situation ang nakikita ko dito, 'yun. In what way yung manipulation hindi ko alam, eh. Siguro puwede rin sa iba dito di sa good kasi di sa 10-10, puwedeng sa iba dito di sa bad kasi andito yung Sword. Huwag kang ma-manipulate ng sitwasyon or alam ko na alam mo paano 'yun gawin. Mag-ingat ka sa mga ano, troublemaker, ha, ingat ka. Kung alam mo na makakasama 'yun sa'yo, alam mo na ano, kasi meron ditong gano'n, 'no, baka mapasok ka sa troublemaker. May mga pagba-backstab din ako nakikita sa'yo, ingat ka sa kanila o ingat ka, 'no. 'Yan, may mga, insecurity, puwedeng gano'n, puwedeng ikaw or someone. Parating din sa'yo diyan sa nakikita ko sa'yo, ano, puwedeng may mga mananakit sa'yo, ganyan. Puwedeng masakit yung bandang likod mo, masakit yung batok mo, balikat mo, yung balakang mo, or backbone mo, ganyan. Yan, may mga masakit or a part of the family, puwedeng gano'n. And then also magkakaroon ng mga getting together. Someone need to heal, 'no, kasi may problema. Pero maghi-heal daw siya, oh. Yun ang nakita ko, may mga getting together, family unity reunion, celebration also meron, 'no, this January. Kung ano mang celebration yan, pwedeng mga close relationship, happiness, fun, enjoyment, pwedeng ganon, or reunion, pwedeng ganon. May mga surprise parties, events coming also. You will enjoy the fruit of your labor, success, ganyan. And may mga achievement actually, no? A little goal of achievement, pwedeng related sa family mo, pwedeng ginawa mo nga tulad ng sabi ko this December, pwedeng ganon. May coming home, hindi ko alam kung may uuwi eh. Pwedeng galing ibang bansa, galing kung saan, probinsya, o galing sa baryo, o kung saan man siya galing, may pauwi. Or ikaw uuwi ka. Pwedeng ganun. Halimbawa, meron ka kamag-anak na nag-aaral siya, or nagtatrabaho siya, nag-stay in siya, then maaring this January, so uwi siya. Diba? O kaya, meron kang kapatid na nasa ibang bansa o nasa probinsya, na uuwi siya, or ikaw pupunta ka doon. I-vice versa mo. Dapat iwasan. Ten, oh. 1, 2, 3. Pero pareho kasi itong 10 of Cups eh. Pero we have a 10, 10. 10, 10, 10. Dapat iwasan. Puro money, ganun. Sabi ka na. Okay, alam mo na yun. Alam mo na. Kasi puro money. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, syempre, yung ma-out of balance ka. Kaya ma-imbalance ka, lalo na pagdating sa pera mo. No, kailangan mo, you need to control and balance pagdating sa pera. And kung kailangan i-evaluate yung mga bagay-bagay, gawin, ang nakita ko dito, iwasan mo rin na magkaroon ka ng mga pagpapaliban, no? Kung may mga gagawin ka,
matindi mo pa gawin ngayon or actionan ngayon, no? Iwasan mo rin yung hindi ka magkaroon ng acceptance in life. Kung ano may mga nangyari sa'yo sa nakaraan, you need to accept it and start a new beginning in life. Kaya ano na nakikita ko sa'yo dito. This is a time to start new or take an action, no? Taking a risk. And also, iwasan mo yung chaos. Iwasan mo yung chaos, yung ma-disorganize ka sa mga bagay-bagay, no? Sa mga tao, sa salita, sa gawa, kung saan man yan. Sa mga kinakain o iniinom, isa rin yun ha. Yun, ang nakikita ko rin dito is kailangan, iba dito kung kinakailangan yung mag-exercise kayo. In what way, hindi ko alam. Kung depende sa inyo kung saan makakagood para sa inyo, no? Siguro ito na rin yung time. Para kung sa health issue rin to ha, ingat ka. And then also, iwasan mo yung malack of discipline ka, malack of control, or magpaabuso, or mang-abuso, iwasan mo rin yun. Yung gumawa ka ng mga bagay na without purpose, ganyan. And then, pabago-bago isip, and then kung may mga naumpisahan kang isang bagay, isang sitwasyon, wag mo na agad talikuran, pero kailangan mo siyang tapusin hanggang huli. Yun. And syempre, yung maging reckless ka. Yan, yung mga mapagmataas ng tao or maging mapangmataas na tao, yan, umiwas ka doon o iwasan mong maging ganun. Yan. Yung mga violence, if ever, yung mga exact situation, ganyan, iwasan mo din yun. Yung mga taong ganun, iwasan mo yun. Yan, yung ma-over ka sa pakikipag-competitive sa isang tao o sa isang sitwasyon. Ganyan. Kung away man yan, ay hindi na rin good, di ba? Hayaan mo sila, hindi naman kailangan, di ba? You need to be calm dito sa sitwasyon mo. Anak, huwag kayo dyan sa ulo. Take it action na lang. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man siya, pwedeng family. Love. Ay! Ano ba yun? Sige, kuhanin ko na yan. Ayun, no? Ayun, oh. Love. Universe, ano to? Love po. Okay, kung single ka. Aba? Single ka? Ba? Kung single ka, may dalawang tao. Ako nakikita sa side mo. Kung single ka ha, may dalawang tao ako nakikita. Mamili ka na lang. Mamili ka na lang dito, sino dito. Medyo siguro na dito ka sa point na nalilito ka. Or dadating ka sa point na malilito ha, dito sa dalawang tao na to. Yun ang nakikita ko dito. Yung isa dito siguro kilala mo na to. Pero sabi dito kasi, hindi ko alam kung nasa ibang bansa to or ikaw yung nasa ibang bansa or pwede rin na ibang lahi ito. Sa iba ha, ganun. Pero basta may dalawang tao ako nakikita sa'yo. And then also, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, oo kasi wala na yung love. Nagkaroon ng pag-aaway, no? Nandun na yung movement ng sitwasyon na ito. Talagang nagkaroon talaga ng struggle. Pwede rin na ito yung sitwasyon na iniwan ka sa ere, di ba? Nagkaroon ng pag-abandon, nagkaroon ng mga rejection, kumbaga nagkaroon ng hardship in this relationship. Kumbaga andoon talaga na hindi naging masyadong matatag yung relasyon na ito. Pero ang nakikita ko dito is, iba dito ano no? May distance, no? Ang ako nakikita. Pero, pwedeng ito nagkaroon ng problema talaga, no? Kasi, kumbaga, hindi mo in-expect. Kumbaga, hindi in-expect yung magaganap o mangyayari ito. Kasi, dito sa, parang biglaan, pwedeng sa iba ito, biglaang nangyari sa iba. Yun. Or sa iba naman dito is, nagkaroon na talaga ng lamat doon sa relasyon na yun. And then, until na nagkaroon na ng pag-alis, no? Dito sa sitwasyon.
Pero hindi ko lang maintindihan, dito kasi sa relasyon sa nakikita ko, hindi ko alam kung ikaw or siya is may connected sa ibang tao. Kasi maaring dito may third party 'to. Puwedeng may family na ito or may karelasyon siya. Baka isa rin din iyon sa iba sa inyo na naging cause nun, 'no? Yun ang nakikita ko dito. Pero sa iba naman, nandun talaga yung frustration na nandoon yung isa sa inyo is more on na-focus talaga siya on a painful situation pagdating sa relasyon. Nagkaroon siya ng self-imprisonment, nandun yung nagkaroon siya ng victim mentality in this relationship. Mm. Nangyari ate? Wala eh, masyadong sad kasi ito. Masyadong sad yung, hindi ko alam why. Masyadong sad. But ano what? Tatlo yung 5 mo. Talagang masyadong naging malaki yung changes na impact nitong relasyon na 'to 'no. Sobrang biglang malaking changes na naganap o nangyari sa relasyon. Kung kayo naman is in relationship, kung kayo is relationship, ay dito sa mga nagkahiwalay pala 'no, idadagdag ko, sa mga nagkahiwalay maaring family mo or yung family niya hindi ka gusto. Yun ang nakikita ko. Or puwedeng may doubt sila sa'yo or yung family niya may doubt siya sa'yo, vice versa. Yun ang nakita ko, ha. Hmm. And then also kung kayo is in relationship, sana sana hindi kayo mag-away, 'no, or sana hindi dito kasi medyo medyo may, siguro isa sa inyo masalita or puwede rin na maraming sinasabi, ganyan. Maaaring nagkakaroon ng mga disappointment in this relationship, maaaring minsan siguro hindi hindi kayo nagkakasundo, medyo may mga conflict, 'yan, may mga pagtatalo o kawalan ng connections, hindi nagiging same page dito sa relationship ano, kumbaga nandoon yung, struggle in this relationship. Pero ang nakikita ko kasi dito ano, eh, isa sa inyo may boundary, 'no, nando'n yung boundary sa nakikita ko dito and may isa sa inyo na nakakaramdam siya ng lungkot. Puwedeng ando'n yung sitwasyon na maaaring nag-iisip ang isa sa inyo na hindi mo siya naiintindihan or ikaw hindi mo siya naiintindihan, mga gano'ng sitwasyon. Kung talagang gusto niyo yung isa't isa, kailangan magkaintindihan kayo. "Ate, mahal niya ba ako?" Hala, mahal ba kayo? Hindi. Dito hindi. Siguro sa ngayon, sabay o kung matagal na kayo, baka nagkapalagayan na kayo ng loob. Pero kung matagal na kayo nito, maaaring na maraming naging issue sa relasyon kasi nakita ko nagkaroon ng lamat. Puwedeng isa sa inyo nandun yung lungkot talaga. Kung kayo naman is hindi naman talaga matagal pa talaga na gano'n, eh, wala yung love ako na nakikita dito. Yun. Baka hindi nyo energy, wag nyo na lang ipilit. Kasi yun yung nakuha ko dito. May mga paglayo at pag-iwas kasi sa iba dito eh. Pwedeng halimbawa kinakausap ka niya, kinakausap mo siya pero ayaw mo siya intindihin o ayaw mo siyang kausapin or iniiwasan mo. Pwedeng ganon. Or siya sa'yo, baka ganon. Vice versa. Scorpio man. Pwedeng kinakausap niya pero iba yung sagot niya. Yung mga ganon. Money, Scorpio and money. Bakit ganon? Bakit po Universe January 2026 Scorpio? Sige natin. Uy, ulala. Bakit ganun? Mag-ingat kayo ha. Diba dito may business kayo, malaki man o maliit yan, may business ako nakikita sa inyo. Okay. Okay. This January, ang nakikita ko sa'yo, medyo may pag-aalala pagdating sa pera. Ate, stable ba? Hindi. Hindi ko nakikita yung stability nito, pero kasi ano eh, may paglabas o may pagtapon, no? Dito sa sitwasyon na ito. Siguro, kung meron kang ipon ngayon, siguro medyo inaalala mo yun na baka maubos or baka mag-empty, maaaring ganun sa iba sa inyo.
Pero ang sinasabi dito, mag-save ka ng money. Pero dito, sabi mo sa akin, kailangan mo daw, kasi may pag-aalala, no? Kailangan mo daw maging mas mahigpit this time. Ang nakikita ko dito, hindi daw masama na maging pig ka. Hindi masama na maging pig ka or maging greed or maging makasarili. Hindi naman masama yon, no? As long as alam mo sa sarili mo na makakatulong yun sa future mo. Kaya sinasabi to, you need to save money. Pero ang sinasabi dito kasi is kailangan mo talaga i-progress at maging practical ka this time. Siguro iba sa inyo, this time, mas magiging more on practical na kayo. This January January, simula sa January, mas more ka magiging practical, magpa-progress ka na, you give an effort and hard work na, maaring mas magiging malakas ka to improve yung, at magko-focus and magko-commit ka na para ma-improve yung pagdating sa pera mo, di ba? Pagdating sa business mo, pwedeng nahandoon yung iba nahandoon, or kinakailangan na nung iba na maging ganun, no? Na maging practical. Maging productive ka lang dito. Kailangan mo rin maghigpit pagdating sa yung kaperahan. Or maaring iba sa inyo is maghihigpit na. Or need ano ba to? Advice. Kasi dito medyo pag-worried and medyo magulo. Ako nakikita. Magulo yung sitwasyon ng iba. Pwede rin kasi dito na may blockage, ganyan. Kakaroon ng blockage pagdating sa pera. Advice po. Okay, when it comes sa advice, may lungkot. Ako nakikita sa'yo. May lungkot pala, no? May lungkot sa'yo, oh. Makakaramdam ka ng lungkot daw. Dito ka sa sitwasyon mo na you feel empty and drained, ganyan. Na dun sa point na siguro dahil sa mga nakasalamuha mo, ganyan. Nasa paligid mo, sa iba. May mga pag-isolate, frustration, or may mga sitwasyon na parang, ano ba yun? Parang hindi ka kontento. Ganun. Parang hindi ka makokontento. Pwedeng kontento ka pero parang need mo pa. Kailangan mo pa. Ganun. Sa nakikita ko sa'yo dito. O kinakailangan mo pa. No? Kumbaga na doon ka sa point na wag ka lang magpaagos sa daloy ng buhay. Kailangan mo mag-aksyon. Kailangan mo is to learn and growth in any situation of life, no? Ganyan. Kailangan mong makipag-collaborate or makipag-deal sa mga bagong tao or pursue your idea, yung mga bagong plano or yung idea mo, ganyan. Kasi pwede yun sa isa, makakatulong yun to learn and to grow to yourself, di ba? O sa mga bagay-bagay na meron ka ngayon. When it comes sa advice, this is the time to start a new beginning in life. This is the time to focus to create yourself in a new you, no? Ang nakikita ko sa dito. Alam ko na ginagawa niyo na yon. And syempre, be creative to growth. And kung may mga bagay na need to progress, be adventurous. It's time to take it action. Mag-forward ka daw sa mga plano mo this time, no? Kumbaga, explore yourself in any situation in life in a good way. Ang sinasabi rin dito. And then also, mahalin at alagaan mo rin yung sarili mo dito, no? And kung may mga bagay na hindi na fulfill this time, siguro mas bigyan mo pa ng focus or bigyan mo pa ng action, no? Ng pagpupursige at pagtsatsaga, no? Ang sinasabi dito. Kaya yung iba sa inyo is merong pagtahak ng bagong journey this January or after January, pwedeng February na yon sa iba, or after a week or January mismo. Yan, may mga new idea ako na nakikita sa iyo, may mga tao ka rin na makikilala na mga bago sa iba, may mga new communication, may mga new project, pwedeng may mga i-start ka na ng mga new project, mga new creation, or may mga actually idea to no, sa nakita ko dito. Iba dito parang you feel inspired in situation in life. May inspired ka raw. May inspiration ka this January. Hindi ko alam in what way, pero merong ganun. Yun. May mga bagong opportunities din ako na nakikita sa iyo.
Ingat ka talaga ha, sa ano ha, sa mga chaos, struggle. Kasi may mga taong galit. Ako nakikita may mga tension, may mga matataas ang ego, battle, ganyan. May mga disagreement situation. Ingat na lang. Habaan mo pa. Yan, may mga argument din eh. Yan, may mga argument situation. May mga ano, parang matatapakan mo yung kanilang para maka-clash yung personalities mo sila, mga gano'n. Ingat-ingat ka na lang, no? Kaya hinay-hinay lang din sa mga salita mo, ganyan, sa mga sasabihin mo, sa actions mo, sa movement mo, baka hindi maging maganda yung result. Arigatou namaste, God bless.